Ito, binantaan ng Malacanang si Chis Escudero tungkol sa 2026 budget. Siyempre, tungkol sa mainit na issue ng insertions. Alam naman natin na naging mainit yung mga issue ng insertions na yan. Sinabi rin yan ni Senador Tito Soto na kahit nung nasa US pa si PBBM sa pagbisita nito doon at nang nalaman, lumabas yung mainit na balita na yan na mayroon palang 142.7 billion pesos na insertion si Chis Escudero sa 2025 budget. Sabi ni Tito Soto, nagalit si PBBM. Nagalit nang malaman yan. Kaya pala doon sa kanyang speech noong SONA, talagang isang kumuha ng atensyon ay yung kanyang pagbanggit na ang 2026 budget ay bubusisiin na. Hindi na pwede yung mga insertions at kung maraming ang mga insertions yan, kapag ang budget na ipinasa daw ng Kongreso ay hindi na aayon sa programa ng administrasyon, ito ay kanyang ibibito. Yan ang warning ni PBBM. Nag-react si Escudero dyan, si Chis Escudero, na akala mo naman ay ipinagtatanggol ang Senado o ang Kongreso. Ang sabi niya, hindi naman pwedeng hindi namin busisiin yan. Pag may nakita kaming dapat baguhin, babaguhin namin yan. Kami ang may power of the force. Wow, ang tapang ni Chis Escudero ang tapang. Parang nakikipagmatigasan sa Malacanang. Sige nga, hintayin natin sa susunod na mga araw kung totoo yung kanyang mga sinasabi. Ganito yung eksaktong sinabi kasi ni Chis Escudero bilang tugon dyan sa sinasabi ng actually, sinabi mismo yan ni PBBM na talagang bubusisiin ang budget at kapag maraming mga binago ang Kongreso, lalo na't mga insertions, ito ay ibibito niya, sabi ni PBBM. Pero sabi naman ni Chis Escudero, hindi naman porket binalangkas ng executive, lahat yun ay tama na. Hindi naman porket binalangkas ng executive, lahat yun ay hindi na pwedeng baguhin at tila nakaukit na sa bato. Wow! Yung mga kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. Yan. So ang sinasabi ni Chis Escudero, hindi pwedeng hindi nila baguhin ang budget kung may nakita raw silang dapat baguhin. Kasi sila daw ang may power of the force. Kahit ipinanukala yan o pinupose yan ng executive, hindi raw yan nakaukit sa bato. Naging matalinghaga na naman si Escudero. Okay sana yung mga sinasabi ni Chis Escudero na yan. Tama naman yan. Ang Kongreso ang may power of the force. Tama yan. At tama namang ipaglaban yan ng Kongreso. Tama rin na hindi naman lahat ng sinasabi ng ehekutibo ay sasang-ayunan mo. Dapat mo naman talaga itong busisiin. Trabaho naman talaga yan ng Kongreso. Ang problema lang kay Chis Escudero, ang yabang-yabang niyang magsabi na bubusisiin ang budget ng ehekutibo, pero actually, hindi naman talaga binubusisi. Yan naman talaga ang nangyayari, hindi naman binubusisi. Ang ginagawa nila ng Kongreso, lalo na sila sa Senado, dinadaan lang yung mga committee hearings, parang formalities na lang. Wala namang problema doon sa mga committee hearings. Yung mga pinopose ng executive, halos ina-aprobahan din nila. Saan sila ngayon interesado itong Kongreso? Anong pagbabago ang ginagawa nila? Hindi naman nila kinukontra yung proposal ng executive. Hindi. Ang ginagawa nila, nagsisingit din sila ng kanila. Yun ang tinatawag na insertions. At nangyayari yan sa BICAM. Doon sa committee hearings, wala naman silang masyadong binubusisi doon. Ang bilis-bilis nga ng mga pagtalakay ng mga budget hearings ng mga komite ng iba't ibang departamento ng gobyerno. Ang bilis, wala naman halos, hindi naman talaga binubusisi na ng Kamara. Yung mga sinasabi ni Chis na bubusisiin, nagkakaroon ng
issue dyan pagdating na dun sa BICAM. Kasi ang ginagawa ng mga kongresista at senador, lalo't mga opisyal ng Kamara at ng Senado, yung kanilang isisingit na kanila naman. Yun naman yun. Kaya halimbawa, si Chis Escudero, pagdating sa BICAM, nag-insert ng 142.7 billion. Si Romualdez din, nag-insert din. Sabi ni Chis Escudero, ang kabuang insertions daw sa 2025 budget ay 600 billion. Inamin niya yan. Kaya lang, ang sabi niya nga, 600 billion ang insertion, sa amin naman 142.7 lang. Nasaan yung 400 billion plus o mahigit? Sabi niya, yun, sa Kamara yun lang imbestigahan nyo. Di ibig sabihin, ang ginagawa nila, yung mga insertions, dyan nagre-react ang Malacanang sa mga insertions na yan. Kasi kumbaga, baka nga napapalusutan din si PBBM, hindi niya na alam na may marami palang insertion si Chi sa sila Romualdez. Nalalaman niya pag napirmahan na. Kaya siguro galit si PBBM, parang naisahan siya. Kaya ngayon nag-warning ang Malacanang kapag ginawa yan, hindi na pwede yan at ibibito daw yan ng presidente. Yan ang sabi ni Yussi Claire Castro. Ito, Palasyo sa Kongreso. Huwag abusuhin kapangyarihan para magsingit. Insertions ang English niyan sa 2026 national budget. Hindi dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse at maraming magkaroon kung mayroong insertions at hindi mapapakinabangan ng tunay. Yan lamang ang gusto ng Pangulo. Kung may mga insertions na may kabuluhan, malamang hindi ibito. Pero kapag nakita nila na wala naman itong pupuntahan at maaring madala lamang sa pang-abuso, hindi mag-aatubili ang Pangulo na ito ay ibito. Yan ang dito. Ang issue dito, yung singit, yung mga insertions. Kaya ang ini-insist ni Chis na hindi naman kami papayag na hindi busisiin. Hindi naman yun talaga naman kailangan naman talaga nilang busisiin niya, mga power of the force. Kaya lang, sa totoo, ang ginagawa nila ng Kongreso, kahit nila Chis ng Senado, lang naman, interesado sila dun sa kanilang maisisingit. Pag okay na yun, tahimik na sila. Maniwala naman tayo dun sa mga busisi-busisi. Kaya wina-warningan kumbaga si Chis. Okay lang yang magbusisi kayo, pero pag mga insertions ang pinasok nyo dyan, siningit nyo dyan, ibibito yan. Sige, abangan natin. Abangan natin kung totoo ba itong sinasabi ng Malacanang na hindi na pwede yung mga insertions na yan. Abangan din natin kung totoo nga ba ang sinasabi ni Escudero na bubusisiin talaga nila ang budget. Ang ang nangyayari kasi dito, abuso na sa budget ito eh. Abuso na. Siyempre, ang nag-prepare ng budget, executive. Ay sa executive, yung gusto nila, nandun na eh. Ang gusto naman nila, Chis Escudero sa Senado, kami naman, nasaan naman sa amin yan? Kulang yan. Kailangan mag-insert din kami, ganito. Ganon din si Romualdez sa House. Kailangan din mag-insert din sila. Kapag okay na yan, everybody happy. Yan ang totoo dyan. Huwag ka nga, Chis. Akala mo naman kung magsabing hindi kami papayag na hindi namin mabusisi yan. Akala mo naman interest ng bayan ang iniisip. Huwag nyo nga kami. Sige mga kabunyog, mga kabayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.